Hi guys, for today's video, mga ate at kuya ay gagawa tayo ng merang. Kasi gagawa ako ng yema cake, kaya gumawa ako ng merang. Una natin gagawin dyan ay ibibit natin yung ating egg yolk. Pure egg yolk lang. Siguraduhin yung maginis yung inyong egg yolk para stick siya. Sunod naman ay nilagay ko yung 1 teaspoon na kalamansi. Wala kasi akong cream of tartar at wala din akong, pwede nyo rin palang gamitin ng suka. Pwede kayo dyan maglagay, substitute ng cream of tartar at saka yung kalamansi. So dati naalala ko, nung ako nagbe-bake nung high school pa lang, wala pa nung cream of tartar or siguro hindi pa na-discover. Gumawa kami ng icing gamit ang kalamansi. At yung akin ang nag-arise. So, diba? So, doon ako nagkaroon ng interest sa pag-bake. Kasi doon sa PHE namin ay isa sa ginawa namin at pinagawa sa amin ay cake. So, doon ako nagkaroon ng idea kung paano gumawa ng cake. Kasi lang, sa dami ng madumaan sa buhay, ay hindi ko na siya naipagpatuloy. At ayun na nga, nilagyan ko na siya ng asukal. At sa paglalagay ng asukal, kailangan one at a time lang. Huwag niyo ibubuhos lahat kasi hindi siya aalsa or babagsak yung inyong merang kapag binuhos nyo kaagad yung asukal. So, gaya ng ginagawa ko, paunti-unti lang tapos hahaluin mo siya para hindi bumagsak yung inyong merang. Kasi, ang hanap natin dyan ay madouble yung egg yolk o hanggang sa, ang tinatawag sa baking ay, yung icing ay mag-stick-stick. Yung pag-angat mo sa kanya, ay aangat na kaagad yung inyong ginawang icing. Kapag hindi pa siya ganon, hindi pa siya stable, ay hindi pa siya okay. Isang test na tinuro sa amin dyan, nung ako ay pumasok sa TESDA, ay kapag inangat mo siya ng pataob na hindi siya nalalaglag. O, diba? Ang dami ng tip na binigay ko sa inyo. Kasi sinishare ko rin yung kung anong aking mga natutunan. Kasi gusto ko, madami ang matutong mag-bake. Lalo na yung mga mga nasa bahay lang na mami, yung mga kabataan na gusto ng pagkakitaan. Gaya ng anak ko, tinuruan ko lang talaga yung anak ko kung paano gumawa ng cake. Saka kapanood niya sa akin at kasunod, ayun, natuto siya. At ngayon, natutuwa ako kasi may sarili na siyang negosyo. At isa pa doon, hindi ko na siya, hindi ko na siya kinukutsaba, kundi hinahayaan ko na siya na gumawa sa sarili niyang version. At sinahayaan ko na rin siya gumawa sa sarili niyang kaparaan kasi marunong na siyang gumawa. And then, kapag may mapa-order akong cake, siya yung pinapagawa ko. So, diba? Kasi, gusto ko mahasa siya lalo. At itong ginagawa namin, isa itong pagkakataon para mapabilang kami sa samahan ng mga gumagawa ng cake sa buong Cavite. At kaya ako gumawa nito kasi ito yung aming entry, tag-isa kami. So, yung gagawin ko ay yema cake at sa kanya naman ay red velvet cake. O, diba? Nakakatuwa kasi ito na yung bonding naming dalawa at nandito na kami sa stage na parami na ng parami yung mga contact, mga nakakasalimuha. Kaya yun lang. Thank you for watching. Share.